Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcare Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dillaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Okay, magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. And of course, magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik ng ating programang Issue Ora mismo. Wala tayong sound ng music. Okay, so tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating programa dito lang po sa Bicol TV Sorsogon, ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon. And ngayon po ay araw na naman ng Miyerkules, Petsa 2 na mga kaibigan, at patuloy ang filing dyan sa COMELEC para sa iba't ibang posisyon sa pagtakbo ngayong 2025 halalan. Yan. So mga kaibigan, standby lang po sa mga kaganapan dyan sa labas. Tayo po ay narito ngayon sa ating studio para magbigay ng mga makabuluhan na issue ngayong araw na ito. Habang tayo ay nagsasagawa ng technical adjustment, yan, be sure na meron naman tayong mga kaganapan na magaganap sa araw na ito. Ayan. Okay, so walang background ng ating music. Anyway, tuloy-tuloy tayo. Yun. Naka-off pala tayo. Sige. So mga kaibigan, bigyan daan natin ang ating mga balitang pambansa, balitang national mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, unang araw ng COC filing generally peaceful ayon sa PNP. COC filing umarangkada pero matumal pa. Pangulong Marcos, BP Sara bumaba trust approval ratings. At mga estudyante hinimok na pangalagaan, karunungan, integridad, kagandahang asal. Narito na ang detalye ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa. Unang araw ng COC filing generally peaceful ayon sa PNP. Inihayag ng Philippine National Police or PNP na generally peaceful ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy kahapon sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, patuloy ang kanilang monitoring sa sitwasyon sa filing ng COC at umaasa na magtutuloy-tuloy ito hanggang Oktubre 8. Nasa mahigit 36
36,000 pulis ang idineploy sa buong bansa upang matiyak na maayos at ligtas ang filing ng COC. Dagdag pa ni Marbil, pinaaalalahanan din niya ang mga pulis na siguraduhin na non-partisan ang PNP upang maiwasan ang anumang issue. Kasabay nito, sinabi ni Marbil na pinaghahandaan din nila ang pagsisimula ng election period sa Enero ng susunod na taon. Kasama sa pinatututukan niya ang paglansag at paghabol sa mga private armed group, criminal gangs at loose firearms na maaaring magamit sa karahasan. Inatasan din ni Marbil sa kanyang mga ground commander na tutukan ang mga lugar na napabilang sa election hotspot noong nakaraang eleksyon. Sa iba pang mga balita, COC filing umarangkada pero matumal pa. Sa detalye, umarangkada ng kahapon ang filing ng Certificate of Candidacy or COC para sa nalalapit na May 2025 national and local elections sa bansa. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, base sa isinagawa nilang monitoring sa sitwasyon ay naging maayos at mapayapa naman ang unang araw ng paghahain ng kandidatura para sa midterm polls. Gayunman, matumal pa niya ito dahil marami pa ang nakikiramdam habang sa ibang araw paplanong maghain ng COC ng ibang kandidato. Tiniyak din ni Garcia na sapat ang ipinatutupad nilang seguridad sa COC filing sa iba't ibang lugar. Nabatid na isinagawa ang COC filing mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa pagkasenador, kabilang sa mga unang naghain ng kandidatura sina Wilbert Lee, incumbent Agri-Party List Representative, David Chan, Sustainability Advocate, Alexander Encarnacion na isang electrician carpenter, Joey Montemayor na dating presidential candidate, Felipe Fernandez Montealto Jr., 44 na pinakabata umanong senatorial aspirant, Janice Padilla, dating teacher at scholarship coordinator, at Senator Francis Tolentino. Para naman sa party list, naghain ng kandidatura ang Bombero ng Pilipinas at Kabayan. Sa congressional race naman, nakapaghain ng kandidatura si House Speaker at late Representative Martin Romualdez. Ilang kandidato na rin sa local positions, kabilang ang pagkagobernador, vice-gobernador, pagka-alkalde, vice-alkalde at konsehal ang naghain ng kanilang kandidatura. Magtatagal ang COC filing hanggang sa Oktubre 8, 2024. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Pangulong Marcos, VP Sara Duterte, bumaba trust approval ratings. At sa detalye, parehong bumaba ang approval at trust ratings na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte. Sa pinakabagong Pulse Asia Survey, bumagsak ng 9% ang approval ni Duterte na 60% na lang noong Setyembre kumpara sa 69% noong Hulyo. Habang sa trust rating ay 10% ang ibinaba ni Duterte mula sa 71% ay nasa 61% na lang. Ang survey ay ginawa September 6 hanggang 13. Samantala, bumaba naman ng 3% ang approval ni Pangulong Marcos mula sa 53% noong Hunyo ay nasa 50% na lamang noong Setyembre. Bumagsak din ng 2% ang trust ng Pangulo mula sa 52% naging 50% na lamang sa parehong period. Nasa 60% naman ang approval ratings ni Senate President Chis Escudero mula 69% noong Hunyo naging 56%. Bumagsak din ang approval rating ni Senate Speaker Martin Romualdez ng 3% mula 35% noon na naging 32% na lamang noong Setyembre. Bumagsak din ang kanyang trust ratings ng 4% mula 35% at naging 31%. Sa pinakahuling balitang nasyonal, balitang pambansa, mga estudyante, hinimok na pangalagaan, karunungan, integridad, kagandahang asal.
At sa detalye, pinuri ni Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino ang daan-daang mga estudyante ng Dasmariñas City, Cavite na kinilala ng lokal na pamahalaan dahil sa kanilang academic achievements nitong linggo. Sa kanyang talumpati sa taunang gawad karangalan ng lungsod, ipinaalala rin ni Tolentino sa mga mag-aaral na ang natanggap nilang pagkilala ay may kaakibat na responsibilidad para patuloy na maging huwaran sa kanilang mga kapwa kabataan. Yan po ang ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po niyong likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, nagbabalik kita sa tuyang programang Issue ora mismo. Ngunyan na Miyerkules, Pecha 2.
Ikadawang aldaw kan pag-file kan sa indong mga COCs. Bago yan, happy watching sa satuyang mga nakaantabay si Mina Diaz Dokdokos. Morning po, morning man sa'yo, Miss Mina Diaz Dokdokos. Good morning kay Ma'am Carmen Deliosa. Good morning sa from Australia. Good morning ma'am po, Ma'am Carmen, and happy birthday po sa imong tugang na si Noel. Happy birthday po. Ayan. Good morning kay Kagawad Sangunyan, si Pobio Sabado. Hinda lang po kung sa mga pirang aldaw pagpail ni ka sa iyang kandidatura. At sabi nga ni, ang kakandidatuhan daw kay ni is sa ibang posisyon. Sigurado may laban yan. Yan. So, happy watching sa'yo. Kagawad Pobio Sabado kan munisipyo kan Matnog. Ayan, maski sabi nga kung saan ka masaya, susuportahan ka ng Bicol TV Sorsogon. Ayan, so happy watching man kay Sir si Sir Joey Guis. Marinal daw, Joey Jigs. You receive a message but your version of Facebook Lite doesn't support it. So kaya po na-upgrade. Maghiling ka ng tabi. Paring Joey, sa satuyang live program mo niyan sa satuyang Facebook page sa Bicol TV Sorsogon. Happy watching man kay Mr. Dante Gabito. Dante na, Gabito pa. Marinal daw sa imo. Yan, si Sir Vladimir Pribaldo. Good morning. Yan tahimik pa si ang mga Pribaldo mo niyan. Dahil pamaaraman kung ano ba talaga ang ating papailan, or may magpapail ba o magsusuporta na lang. Mga tugang, dakulaon na isyong ngunyan ining usapin sa Vice Governor. Dahil sa matapos magfile si incumbent Vice Governor Junjun Escudero bilang Vice Governor sa sayang ikaduwang turno, nagfile naman si Bukal Ryan Juneda. Nagfile naman ini kan sa iyang kandidatura, of course, sa pagka vice gobernador man. And sa pagfile niya kan sa iyang pagka vice gobernador as independent dining partido na pigdadara. Dati baga kan sa iya Bukal pa, nasa iraram ini kang NPC or Nationalist People's Coalition. Kaya lang sa ngunyan ang nasa NPC si Junjun Escudero, si Vice Gov. Kaya napiritan ini na tikpas sa iyang partido. Dahil nga magkakadawaan dahil mapwede na sa sarong partido duwang kandidato sa sarong na posisyon. Anhapot ngunyan mga tugang. Madalagan daw ini si Bukal Ryan kunday suporta sa nakahalangkaw na opisyal or halangkaw na posisyon na politiko. Yan po ang kahaputan. Pwede man baga si Bukal Ryan magpahingal una kisarong term or mag city councilor siya. Pero mas pinili niya ang vice governor. Naram niya man na pirang taon, kalyado niya si Junjun. Sa duwang term niya na bukal man si Junjun. Ngunyan sa last term niya, si Junjun, vice governor na, tapos siya bukal. Kaya, kumbaga sabi kang iba, daing padumanan. Kaniguan na daing padumanan kung habo man talagang kumontra. It means, may nagsusulong ka ini. Kamu na po ang bahala mag-isimar kung sisay ining nagsusulong. Kung sisay ining nagsusulong. Tas syempre mainit ang laban mo niyan . Parehas dyan sa 1st District. Sa 2nd District pala. Si Vice Gov, guest candidate kang Partido Federal ng Pilipinas or PFP.
guest candidate ini. Dahil ang kandidato naman kang NPC, si incumbent Congressman Wowo Fortes. So ang hapot kay ni, bako daw ini makulog sa payo ni Congressman Wowo Fortes na siyang NPC. Tapos guest candidate kang NPC, kang PFP, si Junjun. Tang kandidato naman kang Partido Federal sa pagka-congressman, si Derco, si Attorney Derco. So maisip si Wowo, ano ito? Pinaglalaroan ako. Di ba? Kaya yan po ang medyo masalimuot na sitwasyon digdi sa Satuya. Tapos sa first district, guest candidate man si Det Escudero kan Partido Federal. Parang may usapan sa taas, bahala na kayong magkarambola dito sa baba. 'Di ba? Simple arithmetic man lang 'yan. Simple arithmetic kung isipon ta. Sa bulan, ang kandidato ng NPC si si Mio Gordola. Si Jojo independent. Si Jojo Heraldino. Dati ng independent yan. Ang NPC duman, si incumbent Mayor Romeo Mio Gordola. Katandem ka ini ang Vice Mayor na si Vice Mayor Cheska Robles. Sa Magdalena naman, ang kandidato ng NPC, si balik ko pa lang duman sa bulan, tamay kandidato man duman ang federal, ang PFP. Ng Partido Federal, ang kandidato duman, si Jamay Caso. Ang Vice Mayor nga ni Jamay Caso, si Attorney Nonong Goyala, na mismo nagsumpa na duman sa kay Mayor Catleyaso bilang provincial coordinator kang Partido Federal ng Pilipinas or namamayo kan Partido Federal ng Pilipinas digdi sa Sorsogon. Kaya duman na numpa si Nonong ko na si Attorney Nonong Goyala na magkandidato bilang Vice Mayor sa irarum kan Mayor na si Jamay Caso. So 3 corner fight ang bulan. Ang istal nga ni bala kung magkarambola sa baba, basta sa taas ariglado ang huroron. Then digdi naman sa Matnog, yaon si Bobet Lee na nagfile na kansayang kandidatura bilang mayor sa iraram kang NPC. Katandem ka ini, so dating katandem ni Mayor Catleyaso na si Vice Mayor J. Ubaldo, katandem na ngunya ni Bobet Lee bilang Vice Mayor NPC. Pagapot naman sa Partido Federal, yaon si Clauditso ang nagbabalik. Matapos kaining makaduwang term, mabalik sa pag-mayor. Dahil lang sa si Catleyaso, iyo ang mga kandidato, iyo ang standard bearer kan Partido Federal sa pagka-governor digdi sa Sorsogon. Isipon mo iyan na sitwasyon. Si Catleyaso, si Clauditso, data pa po aram kung sisa ang ma-vice mayor. Nagpipili pa. Pero dahil na po mangyari na si Vice Mayor J. Ubaldo ang maging katandem ka ini, nagsumpa na nga nag-file na kansiyang COC kahapon. Kaibahan si dating Governor Bobet Lee Rodrigueza. Nagsumpa na nga na bagay ini. So, sa Santa Magdalena, si incumbent Mayor Mark Juveri Lozano, dahil talang po aram kung siya ang kuhaan ko ng Vice Mayor. Si Vice Mayor R.R. Espela,
madalagan man bilang mayor as independent. Ta ang nagsumpa duman sa Partido Federal si dating Mayor Andoy Gamos. Nagpasiring ni duman sa panagsumpa kay Mayor Katleya ang grupo kay ni. So kinisipon mga tugang garo nagkaigwa ning sandalan ini na mga dating ng mga kandidato. Dati ng mga kandidato na ngunyan wara sa linyada kang NPC nabuhayan ng mga dugo kay ni kan magkaigwa ning Partido Federal sa pamamayo ni Mayor Katleyaso. Ang saro lang po na talagang dakulaon na nahiling ta na problema or nagnangaipon ng kasimbagan pag-abot dyan sa gobernador, vice governor, sa duwang congressman. Other than that, bahala na kamo. Basta ang partidong ini, diretso. Pag-abot sa congressman sa 1st District, dahil problema, taling kalaban. Pag-abot ng congressman sa 2nd District, dakulayan na problema ni Congressman Wo Portes. Tapermi nga na ipigsasabi na blood is thicker than water. Mas matimbang da ang dugo. Sabi naman kang iba, depende sa type. Ta may dugong mumurahin, may dugong mahalin. Kaya bahala na kamo. So ini mga tugang nahihiling ta na talagang madugo na laban sa Sorsogon. Never po ini, magtuod ka mga tugang, never ini madalagan sa pagka-gobernador si Katleyaso. Kundi po ini kibakbon or day ka ini nasa likod na bagan ang gusto sabihon. Sarong aldaw, sarong banggin ang maturog si Mayor Katleya pag matakay ni, biglaan na lang inagsuriyaw na ma-governor ako. That is stupid, mga tugang. Ha? Kaya di kita kayo ni, sabi ta na basta-basta na lang kita maniniwala. Pigsasabi ninda na si Mayor Katleyaso dahil daw ning Panama kay Gobernador Boboy Amor. Sa anong parte dahil kipanama? Samantalang pag-abot sa 7K program, bago pa iyan, ibinaba, ginigibo na iyan sa Matnog. Kaya nga ni, kan binaba ini sa Matnog, halos pigsa yumahan ini kang mga namamayo na leader kan Matnog sa rason na bago pa man ini bumaba na proyektong ini, na project na programang ini, isinasagibo na hindi ini duman sa Matnog. So kumbaga, madodobli lang ng arog kayo na programa. Ano po anday maitatao ni Mayor Katleya? Ang pasalinggaya. Which is aramta na pasalinggaya, bako po ining basihan na ang sarong lugar mauswag na. Bako ini ang basihan. Pagsasabi ko nga ni, ang lugar na mauswag na, dahil na kitang nakatalaan sa ladukan pagtios. Nakasikop kita kuta ning dakol na hanap buhay. Pero nahiling tabaga, dahil tamaramdaman kung ano ining mga hanap buhay. Kadakulan digdi, mga kontraktor na iyo ang nanganganam. Iyo ang iyo ang nahihiling ta na nagkakamal kan kwarta gamit
anman lain-lain, kaliwat kanan na proyekto, kan river control, seawall, pati iyan, Diyos kumiyo, pati iyan na bag-uhon na tinampo dyan sa Sagrada Bulan. Dahil pa nga ni halos nagagamit, ruba na. Pero nobody can take this issue. Wala kita na hiling na nagpa-imbestigar kay ni ang DPWH. Kung gumaman po, please, tawanin do ako ning datos. Pero ang aramta, na-post na ini, di ba? Na-post na ini kang kapwa at media. Dahil pangani masyadong haman o dahil pangani talaga na anda kung na-turn over na ito sa DPWH ang project na ito. Pero nahiling ta buminaba or nagaba narubaan concreting. Can we say na ini parte ni kan pag-uswag kan probinsya kan Sorsogon? Masasabi ta daw na parte ini na masasabi ta na dapat mag-angat na ang classification kang probinsya kan Sorsogon. Kaipuan mag-angat na dahilan sa dati baga ang Sorsogon sa Pasalingaya nagkaigwaning record na 70,000. That was 2023 Pasalingaya. Ngunya na 2024 nagkaigwa kita ning 110. So, nadagdagan ning 40,000 ang nagpasiring dyan sa Sorsogon Sports Arena. So, yun ang datos ta. From 70,000 naging 110,000, nadagdagan ning 40,000. Ano na nadagdag? Ang pagtios o ang pag-uswag? Simple lang baga? Simple ho nun. Simple ho lang kung nahihilingon na masabi kita sa sadirita. Do you think maray na ang araw ka ini? Masasabi ta na pag-uswag ini na nadagdagan ning 40,000 ang nagpila duman sa Pasalingaya. Sabihan po nindo ako mga tugang kung basihan ini kan pigsasabi ta na pag-uswag kan Sorsogon. Huyan nakapila ang mga activities para sa Kasanggayahan Festival. Ang hapot ko kay ni. Pero ang kontraktor naman kay ni ang mga nganaan kang ambag. Alangan man sa pageant night na lamang na day mababa sa 20 million, including the top 5 prizes na itatao. Maniwala ka mo sa kuya, day ko di mababa sa 20 million. Sarong event tang ini. Kasanggayahan Philippines. Hay, yaong baga sa datos, piraan makukuha kang tatanghalon na Miss Kasanggayahan Philippines, first runner-up, second runner-up, third runner-up, as in fourth runner-up. Ha? Pira ini na nakatalaan, nakapila. Pira ang kantidad kay ni. Ang hapot ko pa, pira, ang aabuton. Siyempre, yaon dyan, may mga scouters, yaon dyan, igwa kiman lain-lain na gagastusan, ang accommodation, ang venue, kan pagibo. Kaya more or less, mga tugang, daigo di, maniwala ka mo, dahil ni mababa sa 20 million sarong event. Pero ang event yan, kan Kasanggayahan. Kung ika ang kontraktor, pag sinabi ko sa imo, hoy, magpago ka 3 million para sa Kasanggayahan, mareklamo ka? Gusto mo pagkaaga mawaraan ka na ng kontrata? Mawaraan ka na ng project? So entonces, day ka na maribok. Ngunyan, ang iaambag mo, let's say 3 million. Hapot nun ta naman ikaw ngunyan. Sa imin kukuwaon.
Sain mo ini kukuhaon na kantidad na ini na pinago mo? O natural, mabawi ka duman sa project mo. Maahimay-himay ka. So, kay puan mabawi ko. So, inambag ko sa kasanggayahan. Kay puhan, matao ko ang SOP. Kay puhan, maitao ko ang 10%. Igwa pang 5%. So, sisay ang nagsuffer. Natural, ang project ang nasuffer pag-arog kayan. Kaya hilingan nindo, magdyan ka mo sa Sagrada Bulan. Boundary kang bulan asin matnog. Sagrada Bulan asin koron-koron matnog. Digdi nindo mahiling. Masabi ka mo, hain urag-urag sa rin na pilay na ini. I challenge you, magduman ka mo. Para mahiling ta. Kamo, ang dapat magbalangibog ka ini. Katabang lang kami. Nahihiling tabaga, kung bako, kita, igwa pa daw. Kaya nga, ipigsasabi na dakulaon nga ang tabang kang media. Pasintabi man duman sa iba na media, napigsasabi dakulaon man daan tabag kang media. Day ko nang arang kung sisa ito nagtatabag. But we are not one of them. Kaya this time, masabi kita ang sarong katleyaso, daing Panama kay Governor Boboy Amor. Then all we can do is, let's wait and see. Simple man lang yan, hilingunta kung day talagang Panama. Ngunyan, after that, saka na kita maghurup-hurup. Sabi kang iba, may ibang media na nagsabi na, nagduman kaya kami duman sa matnog. Maluyahon man nga magtaram si ano? Maluyahon man nga magtaram si Katliaso. Dahil nga naghampang sa media. Hiling nga daw Harold sa message ni Papa Bern kung paano pagpaluwas kang kang live. May report yun sa luwasan standby lang. Yan ang pigsasabi ta. Ining media na ini, huna mo ang kinato talaga ang ma-interview si Mayor Katleya bago ang tirada ang makasiring ho. Ayaw na nga niya ako sa iyo. Nagduman. Paghali duman, nilibak duman sa ibong. Wara man gito si Mayor Katleya, di nga niya nakataram nga sa media. Dili nakataram sa media. Ano ang pigduman mo? Madangog ang tataramon o malaugan ang bulsa mo? Dahil na nga kita magparapaka-ipokrito. Napaka-ipokrito niya to na iba ng mga media. Mataram kita. Makasipsip lang kita. Makasipsip lang kita. Okay na sa aton. Kakusog sa buot magtaram. Ang tinaraman padig di Mayor. Dahil ko nga, nga nadang magtaram, naghampang nga. Dahil man lamang nagtaram ko na Kung nagtaram ito, sarong nobela, paghali mo, dahil nalaugan ang bulsa mo, ambot, kung may isabi ka sa Facebook mo, kung may mataram ka sa social media, ang habol mo man lang duman, ang malaugan ang bulsa mo. Kaya dahil ka na magparapaka-ipokrito. Huna mo matibayo na
Oo na mo kung ano lang sinda, yan na true to themselves. Udo nga ni, makasipsip ka lang sa iba, o masabi nitong sinda, ganun ba? Hindi marunong magsalita. O mayor, walang kwenta, hindi, walang panama kay Governor Boboy Amor yun. So arog kayan, gandar kwenta paghali, o sige dyan mo na ito, o dili ka lang kaduwang dulot ka na inanitan ka. Amo man ang hanap mo makaduwang dulot. O, nakatao, nagtao. Di, happy. Ay, Diyos ko. Kaya sabi nga ni, tell it to the Marines, yan na balubagi mo. Okay, happy watching sa Giraray kay Councilor Pobio Sabado. Kay Nang Beats, happy watching. Si Jojo Lascano, nakatapos naman sa program, naghiling man sa tuya, basi gusto man sila magsip-sip. Okay, si Miss Sonia Lariosa, happy watching man sa imo. Masabado na naman, standby kita sa The Power of Us. Yan. Si Lakigan Maria Pinky, good morning tabi sa Indogabos na mga taga Sorsogon City, watching from Kuwait City. Oh, may Kuwait City na pala mo yan. Hindi naman si day tabi kumara mag Chinese or hapon man in nasurat mo. Si Abik Valera watching, happy watching Miss Abik. Okay, standby mga kaibigan, mga tugang. Nasa luwasan si Badinado ka pa. Standby mga tugang, nasa luwasan si Badinado ka pa para sa sayang live report. Hali dyan sa luwasan. Badi, sok pa. Good morning, tabi sa imo SM and sa gabos tagapag-antapay kang programang Issue Ora mismo. Good morning man. Niyong kita ngang digdipigalata-lata si former City Councilor for West District Erwin Duana, ta siya baga nakapile na kaswapon asin mantang wala pa si Kagawad, maano ba na kasing recap and update duman sa nangyaring COC filing kaswapon duman sa Comelec City and sa both province and city. Yes. Ang pinakainot pagkatabi duman SM na nag-file sa pagka-mayor sa siyudad ng Sorsogon, si Mayor Esther Amor na nasa partido ka Nationalist People's Coalition. As in sundan ini ni Vice Mayor Eric Juneda para kaparehas kan sa iyang partido, and ikaduhang katulong nag-file iyo si Maria Teresa Gonzales na sa iyang aki ni Mayor Esther Amor, as in sundan ni Maria Teresa Perdigon and ni Renalyn Duca, Angelo Ravanilla, and Abigail Juneda, and Amisola Mark, and si Rinaldo Talatad para sa Bacon District, as in Brian Pingol kan West District, City Councilor Brian Pingol kan West District. And Okay. sa sinundan ini ni Kagawad Danilo Diladja and ni Juneda Hilario na kapitan man dyan kang barangay dyan sa sarong barangay sa Bacon District, asin ni si Lester Lobiano, asin si Rabanilla Peter Joseph Ulyoso and Ampet. Halat ka. Si Rabanilla Peter Joseph Julioso, si PJ. Siya pang 14 sa city na nag-file, asin ang pinaka-uri kasuhapon base sa record kang Comelec City, si former Councilor Erwin Duana. Ang pinaka-15 na ultimong nag-file kasuhapon para sa filing na ginibo kasuhapon tadi October 1. Okay. And sa pagka-gobernador tabi SM, ang pinaka-enot na nag-file baga si Governor Boboy Amor sa oras nga alas
8:50 inibiki pagkaaga kaswapon. As in, 8:11. Pigsudan ini ni Eduardo Ong kan second district, and ang pinakainot si attorney si Junjun Escudero, and pigsundan ini ni Boyti Duma, ni Bukal Boyti Duma, John Romel Melia kan first district sa ni Bukal, si Roland Anyunego kan second district, Maria Ong Rabanilla kan first district, as in si Edmundo Atutubo kan first district, and para sa second district si Ramil Robles, and ang sinang pinakabag-o na makandidato sa Lindungan Nationalist People's Coalition, si Vice Mayor kan Irusin na si Christian Lim. Oo. And sa first district si Liusala, si Vice Mayor Liusala Jr. Para sa Bukal sa first district, si Bernardo David Duran ang pinakabaguman na kandidato kang NPC para sa first district para Bukal. Iyo ang nag-file mang kasuhapon, and piksundan ini ni Saturnino Lopez kasuhapon man alas 10 ng pagkaaga. And as in ang pinaka-ultimo na naka-file kasuhapon ka-14 para sa Provincial Committee, iyo si John Ryan Juneda para sa pagka-Vice Governor sa oras na 1:24 sin pagka. Hello? Hello, pagkahapon, 1:21 ng pagkahapon. So, yan ang mga kaswapon tabi SM na mga na base din sa record na nakuha duman sa provincial and city COMELEC na mga naka-file para sa sendang mga COC and para ngunyan sa paabuton na eleksyon 2025. So, at yan tabi SM, mabalik ito inyo na si kagawad, former kagawad Erwin Duana para agadon ta sa iyang plano and sentimento, kaburoton kung ano ang nagutyok na naman sa iya para mag-file as in bumalik sa konseho sa City of Sorsogon. Pero, buddy, dahil mamanahapot kahapon si Bukal Boyti Duma na garabing paggarismaya kan mga taga Preto Diaz na piglalauman na mabalik siya sa Preto Diaz bilang mayor. Ay sapat sa pagkikipag-ulay ta kaswapon kay Boyti Duma kay Bukal, medyo matipidinikan sa iyang mga pahayag and alagad. Sarap man lang ang sinabi niya, kung ano ang sinabi kan sa iyang grupo, siya mangira ay masunod para sa probinsya kan Sorsogon. So, garon na mumutang digdi na mas matimbang ang sa iyang grupo kaysa sa iyang mga konstituentes. Aloy na siyang pigahalat. Tapos biglang-bigla atras pasirin man giraray sa Bukal kaysa sa mayor. Ano ba yan? Medyo lagi kita mga comment sa nata. Siguro personal niya ito na desisyon and igagalang ta and sa iya man po yan na diskarte. Pero sa iyang politika sa kaya buhay niya. Kaya nga ni buddy, dahil na siya na magparakampanya na ako magsiservisyo sa inyo. Taday naman yung utang. Dapat ako magsiservisyo sa grupo ko. And mabalik kita tabi, pero segundo lang tabi SM kay mabalyo kita sa messenger and ready na magpa-interview si former councilor Erwin Duana, and gusto ko tabi na interview mo na nasa messenger and makita sa mga tagahanga niya ang pagbabalik yan sa West District para sa issue ora mismo. Badiluga reporting. Yan, so si buddy sa iyang report garo nakikita dumanda talaga ha. Ayan, so dahil kita maka-live, Harold.
Hapon daw si Clark kung Sun Live. Nag-upload si Buddy para sa kung kaya ilaw yan. So standby lang po, standby lang Buddy sa tuyang So, standby lang, buddy. Para sa tuyang live report. Kung ini makalawag sa tuya na live report. Standby lang kung anoan sa tuyang makalawag daw yan, hilinga daw. Okay, buddy, call again. Ayan, so ayan, standby lang. Standby lang, buddy, standby. Dahil pa kita nagko-connect pa kita, standby ko na. Standby lang, kaya nagko-connect pa kita. Kung may connect, magko-connect. Kung hindi, hindi. So, yan po, ang sabi ko kanina kay Buddy, bakit binigo ni Mayor Boy Tidoma ang kanyang mga constituentes? Sabi naman ni Buddy, no comment ako dyan. Salbahing Buddy ni. Kaya, lugod Buddy ang kandidato mayor dyan, si Edwin Distaho, nagsumpa ini sa Partido Federal ng Pilipinas. Nagsumpa ini. Kaya pwedeng Buddy ini ang magdalagan bilang Mayor Camprito Diaz. Ini si Edwin Distaho. Siya ang siya ang nagsumpa duman sa Partido Federal na taga Prito Diaz. Maaraman tapo ini. Maaraman tapo ini dyan sa Prito Diaz kung sisa ang malaban sa incumbent mayor na si Mayor Dumasian. Standby kita kung ang kamugtakan dyan sa Prito Diaz. Kumpirmado na po dahil man madalagan sa pagka-mayor si Boy Tidoma. So, ang mga Prito Diaz, ang mga taga Prito Diaz ko niyan, nakanganga sa paghalat kung ma-mayor si Boy Tidoma. Alagad sa pag-atras ni Mayor Boy Tidoma, naghahalat ng alternatibo ang mga taga Prito Diaz, taday man nga ni pwede na daing kalaban duman. Or baka, ayuso na lang ninda. Dapat kayo ni ipapod sa barangay, duman sinda mag-arayos. Then kung hindi ni maayos, sa lupon na lang sinda. Okay? Mapasirang sinda kayo sa lupon. Duman na lang sinda maghuroron. Alagad ang problema, dahil man nga ni klarado na huroron, kung talagang sisay ang malaban sa Prito Diaz. Diba? Dahil pwede? Okay, so, dahil ka nag-join? Okay, buddy. Dahil makalog ang video, audio na lang muna kita. Okay, so buddy. Okay. Okay, pasok. Good morning, Tabi, sa imo Giraray, Tabi SM, and Sa Giraray, good morning. Kan issue ora mismo. Good morning man sa imo, buddy. Do ka na duma pa? Maserti kita. Pinaunlakan kita ngunyan ni former City Councilor for West District, Engineer Erwin Duana. Para kasi aramon to sa iya. Ang sa iyang pagbabalik ta siya baga kaswapon Tabi SM nag-file para sa City Councilor sa West District and direktamente agadon to sa iya kung ano ang mga naiisip niyang plano
para sa Ciudad del Sorsogon, as in sa mga kababayan niya dyan sa West District. Good morning, Tabi, sa mo, Engineer. Good morning, man, Tabi. Good morning. Yes, Manager Sao. good morning, Sa mga Tabi. nakikinan nyo kang programa. Good morning, Tawi City Councilor Erwin Duana. And it's nice to see you again. Long time no look. Okay. So siring kan kaputan tabi ni Mr. Buddy na dumapa na ano daw po ang sa imong magiging una na tututukan sa pagbabalik mo sa guniang panlungsod. Sa ngunyan, kung ano itong nabatukan ng kita nasa posisyon, gusto ko ito ipadagos. Pareha sa mga programa through resolution or ordinance, Erwin. pareho na nga sa din sa parasira, gusto ko maipadagos yan na pre-registration and renewal. Actually, ma-expire na yan ngunyan na January siguro. Mhm. So, if ever na tsumamba, itugot sa mga tao, sa mga Diyos, tulos na isusulong tagihapon na suspension sana na para yadan kan mga parasira sa pag-restorasyon renewal kan sa inyong mga makina and bangka. Yes. And syempre, kagawad sa rupadigdi na pighiling ta na sabi nga ni, pagday ka sa alyansa, napakababa ng tsansa. Sa totoo talaga, totoo man. Pero bahala na nga ni. Kasi dili taman dili taman maraman kung ano ang mangyayari ngunyan sa alyansa. Kung sabi nga ni may NPC, laing ko aram ang meaning san si, ano ba ya, koalisyon or kolisyon? Lahat na yon. Kolisyon. Ano? So, pag nag-ora kasi na, pwede kita masabay sa saro na pagtiripon-tipon. Tama no. Sabagay, ang Sibaya Koalisyon, ang saro. Kolisyon. Ang saro pa. Ano rin ko kolisyon? Ang saro pa. Kaya naram may sabi sa iba koalisyon. Kolisyon na naram ko eh. Ang aram ko iba man, bakong koalisyon, koleksyon. Kolisyon. Yan. So, to make it clear, that is koalisyon. Ha? Bakong koleksyon. Koalisyon. Okay. Yung nga yung pagsasabi na basta nakasabay ka sa koalisyon or sa grupo, medyo may chance ka. Pero pag bako ka nakasabay, kumbaga, magpurupahuway ka na lang, magduyan-duyan ka na lang. Amo, sa totoo. Pero sabi ko sabi ko sa tao pag may nakahampang ako, dili ko kaya kuning kaso pag-abot sa oras ng burutuan, dili ko kaya ihatag kung ano ang igwasan ihatag sa may partido. Pero bahala ang tao magdesisyon yapon. Nakita man ninda sana ko na sa posisyon, although na ang term ko is COVID. So lain talaga nakapakita todo sa luwas. Compare niya na yada sindalubog. Okay. And speaking of that, sa tulong taon mo na pagkawaras ng gunang panlungsod, may pigsasabi kita na talagang dahil mawara ang obheto mo na talagang bumalik ka duman because talagang may babalikan ka. And gusto tapo ini maisaysay sa tao para at least bako pagsasabi na ang katuyuhan mo kang pagbalik mo is poder. Dahil po sa poder ang tuyo ko sa pagbalik. Kundi ito na kung ano ang programa na namamatay ang kasaradayan, tayo naghihantayan hali kita dyan hanggang nga ningunyan, namamatayan ta kung ano pagtios. So bako lamang ito na yaong kaduman sa konseho, unang-una ang katuyuhan mo poder, anak buhay, dahil man po. Sabi ko nga dahil man kita kisalungasing, so sa tama sana. Ayan. Bakusan ng taram, dapat pag yaong ka, bakusan ng taram, dapat itong may diit man na aram. Ayan, bako sa ng taram, may diit na aram. Oo. So paano man duman, so ang aram lang ang mag-rocking chair. Amot baga, siguro. Dahil tamang ginagapos. Matitibay yan yaw dyan sa City Council mo dyan. Wey, talaga lang ha. Matitibay sa anong parte? Matitibay sa anong parte? Sa kabos, bagabot sa deliberation, Nano sa mga programa. alat ka kagawad nano matibay sa pagrabos.
Di, sa gabos na bagay, matitibay. Aw, Lalo na- pag-abot sa legislation. Ahon ako matibay sa pagrabos. Anyway, kagawad, salamat uno sa pagpaunak mo sa muya. Pero sa tulong taon na pagkabakante mo, aram ta po, padagos ka man, nagapot-hapot sa mga tao, ano itong talagang pinaka namimiss mo na balikan na kung saan pigahanap na kan tao na makabalik ka, nganing maihatag mo sa inda? Ang kadalasan ko niyan ha, na nai-encounter ko, ining kasarada yan na siguro ko parte na ng mahatagang ki-aksyon. Dakuli ni, una, pag-abot sa serbisyo kang prime motor, Yan, panduwa, kaya ang halamig na diskusyon, panduwa uning mga parasira na dugtungan ko kidiit na kansan time na nangangampanya kami, kaupod ko sa mga nagkakandidato, ang balangibog nila na ako nagpaparapadako kan mga parasira. Yan. Ngunyan sabi ko na daya ko sa konseho, dahil na lugod nakaralawod kimarayan mga parasira, ta gari na nga ni mga mawat, mga parahabas, na halos siya ako na pirmin para dako. Ini ang dapat nataw ang ki-atensyon san guni ang panglungsod na kung pwede malimitaran, matawan ki tabang itong mga nangangaipo na mga pobre natong mga parasira. Bakit man siguro gabos illegal ang pigigibo dyan eh. Yaon dyan sa hubas, sa bulod, gabos dyan ang illegal. Bigpa para tututukan digi sa mga kasarada yan. Dako lang problema ka syudad na dapat may paabot sa tuyang namumuno. Artas na namumuno dito sa Sorsogon. Oo. And speaking of that, mga namumuno, saro pa sa talagang problema na naman ngunyan, ini na manungod sa mga barakala naman kang prangkesa. Ano po ang masabi mo didi? Yun, nabanggit yan, naraman ko yan sa nakaki. Actually, during the time of 7 City Council, member ako dyan, natuldokan niyan siguro nasa, kung line ako nasa sala, 3,000, more or less 4,000 franchise. Oh. And napagkasunduan based sa ordinance na dili na yan dinagdagan. So ngunyan biglang nabulabog na may barakalang iprangkisa. So dapat iyo ito dumanan imbis sa garang giraray. Kung nadagdagan ito, ibig sabihin na balgar itong ordinansa na ginibok ang nakaagi. So, kagawad, talagang straight to the point na kita, Kumusta po ang sitwasyon mo ngayon sa mag-agom na Governor as in Mayor Esther Amor? Saan yan? Wala man yung problema. Okay man. Okay man ang nida. Although nalain ako nasa linyada, siyempre, ang iintindihon ang partido, ang kaupod. Pero sabi ko nga bahala na mahal na Diyos sa laban na ini. Bahala ang tao. And siyempre, naniwala ka man talaga na maski ding partido, kung gusto kang tao, kaya ipanalo. Oo, naniniwala. Ang problema tapalan, kagawad, gusto ko lang inisugpon, sa West East District, ang pinagkamagabat daw na laban, priming nasa West. Ano po ang masabi mo, digdi? Totoo yan, totoo. Kaso nga lang may mga negatibo, lain ko lang ambot ko, aramanisan mga kapwa ko kandidato, lalo sa mga incumbent, na may nagkapira dyan na incumbent sa Ruordua na medyo may mga negatibo man na natataramang tao. So, sabi ko nga banda sana hanggang dulo, hanggang huli sa eleksyon, panindugan ko na ang namamatian nindo. Ilaban nindo ko na ang gusto nindo ilaban. Oh, saro sa kalaban mo, digdi, may tatak na yadi na. Samantalang ikaw, duwa na. Dahil po, ang totoo kayan, minukna ngunyan iyan sa West na yadi na si Engineer Erwin Duana. Yun yan ang totoo kayan sa West. Yadi na si Engineer Erwin Duana. Talagang minukna ng bago, Bago na yan talaga. Hali yan sa inda, bako hali sa ko. Inda kung sisa yan nagpaluwas kayan. Salamat tunon nga kung sa partido man yan, salamat tunon sa pagtuwang, pagtaog, bagong pangaran. Ayan. Yadi Okay. na si Engineer Erwin Duana. Bako man siguro mangyari na, yadi na, pawara na. Lain, pawara na basi may sasalidahan kita. Kaya nga ang sabi ko, ang yadi na, basi pawara na.
Kaya din na si Erwin Duana. So, kagawad, dahil ko po masabi na iyo ang first and last na pagtupar niya to sa Facebook or sa interview. Rest assured po, asahan ko po na sa mga maabot pa na habang nagharanin eleksyon, dapat maging magharani man kitang duwa sa istasyon. Iyo tabi, dakulaw ng pasasalamat ko sa inyo. Sabi ko nga ni, lalo sa laban niya na nagsusulo, pero ati sabi ko nagsusulo ako, may kaupod, hindi nag-iisa. Yun ang kaipuhan niyan. Garo ka man solo ka, pero napapaligiran ka namin. Oo, hindi nag-iisa. Okay, so kagawad, sa imong mensahe ko na po sa tuyang mga konstituentes na kumbaga nakahangos kan, nag-file ka na. Nakapile na ako kaswapon tabi. Okay. So, pangapunan mo po sa imong mga konstituentes, particular digdi sa West District. Sa gabos sabihan na taga-West, sa mga naniniwala, asin sa mga maniniwala pa, na sana, kung ano itong namamatayan ni Dunian, ilaban tabi nindo ito. Na, kung ano man anday ko kaya, dayaon naman sa iba, sana day madara. Yan. Tapos sa gabos, sa mga kapwa ko kandidato ha, magurong-udong tabi kita, tamangud man tabi ako. Tapos day ka mo magungod, day man ako maungod. Pasirensyahan kita kay ni. Salamat na tabi ha, sa gabos. Talaga lang ha. So, buddy, mag-ungod-ungod ka, buddy. Medyo singilangan yung tawasan ni Kagawada na maupaundahin ni nalaban mo niyan. Dapat lang. Na lang sa kabos. So yan muna tabi ang mga kagalapan natin din sa luwas para sa issue ora mismo. Badiduka reporting. Yan, salamat nun po. Si Buddy na duka pa para sa iyang live report. Yan. So, sabi ni Kagawad, mag-urungod-ungod an maungod. Anday magungod, pasensya ka mo. Yan. May report si Maki. So yan po ang sa tuyang live report hali dyan sa luwasan na inihatod ni Buddy na duka pa. Yan. Si happy watching kay Ma'am Goingo Mitch na naghiling mas sa tuya. So another live report mga tugang, sarong live report pa ang maantabayanan ta. Direktamente hali dyan sa Matnog, Sorsogon, si Papa Maki Gomez. Papa Maki, sok pa. Yes, good morning SM Sao at lahat po ng tagapakinig po natin at nag-abang sa issue ora mismo. Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Matnog at para sa patas na pamamahayag ay pumunta tayo sa COMELEC at kahapon nga ay kinumpirma na ng COMELEC na nag-file na ang katunggali ni Mayor Claudette So dito sa bayan ng Matnog na si Bobet Lee. At ang vice mayor nito ay si Emelio Ubaldo at kasama nito ang kanyang SP members. Ngayon inaabangan din ng mga supporters ni ni former Mayor Claudette So kung kailan nga ba magpa-file si Mayor Claudette So sa pagka-mayor. Pero sa ating panayam, maaaring sa 5 o sa 8 sila mag-file. Ganon rin si Mayor Catleyaso, natatakbong gobernador. And speaking of Mayor Catleyaso, nakausap natin siya kahapon at ito nga ang sabi niya. Ang sabi niya sa atin ay kung siya ay mananalong bilang gobernador, total papalapit naman na yung Kapaskuhan. Pag nanalo siya bilang gobernador, tuwing Pasko sa buong probinsya ng Sorsogon, sa bawat household ay mamimigay siya ng Noche
Noche Buena package katulad ng taunang ginagawa dito sa bayan ng Matnog kung saan lahat talaga ng household dito ay nakakatanggap ng Noche Buena package katulad ng ham, spaghetti, etc. Lahat yan. Oh, talaga lang ha. Ang akala ko, Sorsogon City lang ang nagbibigay niyan. Nagbibigay din pala ang Matnog. Roger to that. At tayo din mismo ay buhay na saksi na namimigay ng Noche Buena package dito sa bayan ng Matnog tuwing Pasko. Eh, dagdag pa dyan ni Mayor Gatlayaso. At hindi pa naman niya binigay ang buong programa niya at sabi nga niya sa atin, magbibigay siya at maglalatag ng kanyang mga magiging programa pag siya ay nakapag-file na at nangako naman siya ng exclusive interview natin. Pero isa sa sinisiguro niya umano ay ang social services. Yan ang binitawan niyang salita kahapon, social services, at para mas madali daw makaabot sa mga tao ang serbisyo. Dahil nabanggit nga ng National Anti-Poverty Commission, isa pa rin ang Sorsogon sa mataas ang rate ng poverty. So isa sa tututukan niya dito ay ang poverty. Pero yun nga, SM Sao, nabanggit din niya, hindi niya tututukan ang infrastructure dahil ang infrastructure ay hindi naman makakain ng tao. At isa din ito sa dahilan kung bakit nalalagas ang mga kabundukan dito sa Sorsogon. O unti-unting nalalagas ang mga kabundukan dito sa Sorsogon. At kung sa infrastructure naman, madami din naman yung issue ng substandard na mga patrabaho. Meron naman sigurong infrastructure pero limitado lang yung talagang magagamit lang ng tao. Okay, so paano yan yung mga kontraktor na malaki ang inambag sa mga kanilang mga amo? Roger that. Actually, SM Sao, sa pagkakalam ko at nabanggit nila na meron ng mga sektor meron ng mga business sector na nagbuo ng grupo para sumuporta dito kay Mayor Gatlayaso sa kanyang pagtakbo bilang gobernador. Kaso ang problema niyan, yung kapwa mo media, nilibak pa si Mayor Gatlayaso na hindi naman daw marunong magsalita. Yun, ang sabi ni Mayor Gatlayaso, mas maganda na ang hindi masyadong nagsasalita at mas madami ang gawa kaysa salita ng salita, wala namang nagawa. Kaysa yung gobernador namin ngayon, nagsasalita na, kumakanta pa. Oh. Parang wala kayong panama. Yun ang nakakalap natin. Ito naman kasing yung media na pumunta dyan sa taking ng mga sumanib sa partido Partido Federal ng Pilipinas, nakatira na sa bulsa, gusto pang magsalita si Mayor. Tapos pupunta dun sa isang mayor, magsisip-sip. Nabanggit nga din ni Mayor Gatlayaso na merong tamang pagkakataon para sumagot sa lahat ng mga ibinabato sa kanya. At meron din namang tamang panahon para ilatag niya ang kanyang mga plataforma at ang mga pinaplanong programa. Pero sa ngayon, maraming ang mga programa, lalo na dito sa Matnog, maraming mga programa na hindi naman naisa sa publiko, na sila mismo ay ayaw din nilang isa publiko dahil hindi naman daw na kailangan, dahil tao na mismo ang magsasalita. Oo, ingatan nyo lang, baka yung pamimigay ng toothpick isa publiko pa yan. Ako'y magbibigay ng maraming pagkain sa inyo. Uunahin ko muna ng toothpick. Okay, Papa Maki, maraming salamat sa iyong live report. Maraming salamat sa galing po dito mula po dito sa bayan ng Matnog, Maki Gomez, Bicol TV. Yan si Papa Maki sa kanyang live report mula dyan sa munisipyo ng Matnog. Sabi niya, better tahimik kaysa laging nakangik-ngik. Sabi ni Sonia Lariosa, abangan nyo mga susunod pa. Hehehe. Ano yung susunod?
yung susunod na episode ng The Power of Us every Saturday, 12 noon. At kung ano pa ang isusunod ni Miss Sonia na isa ring kasapi ng Partido Federal ng Pilipinas, malalaman natin yan dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon. Sa muli po tayo po ay nagpapaalala sa mga kandidato, wala po tayong trademark kung sino man na kandidato. Lahat kayo ay welcome dito. Ang layunin natin para makapili ng mas nakahihigit na kandidato ang isang elektor. Ayokong tawagin na botante kasi kadamo ang sa botante buta sa pagpili. Kaya ang pipiliun ta is dapat pag sinabing botante dahil ka magtugot. Bako akong bota. Dapat sa imo elektor na may dignidad sa pag-elect ning tama na leader. Ayan po. So sa girari po, pinapunta kita kan oras kan pamaarag mo sa tuyang programa ngunyan na daw na ini Miyerkules na naman. Siyempre kasabay sa Miyerkules pagkaaga Huwebes. Salamat po sa gabos na nag-antabay, sa gabos na naghiling sa tuyang programang Issue Ora mismo ngunyan na daw na ini. Mabalik po ito saga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Maraynaldo po, asin Diyos mabalos sa Indogabos. Issue Ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Issue Ora mismo sa Bicol TV